Kaya nga ibig sabihin, na-outsmart yung magaling na leader. Di mas magaling yung ngiwi, bangag at adiktador na tinawag nilang weak leader. May bagong mga kapamilya, mga kababayan, si Mary Grace Piatos, tapos si Nova Timpura. Kung yung nauna, mga chichirya, ngayon naman po, mga prutas at saka root crops. Mga bagong beneficiaries ni Sara. Mga bagong kababalaghan, mga kababayan, sa paggastos ng confidential funds ni Sara Duterte. Yan o. Prutas at kamote. Sulon exposes more fake recipients of BP Duterte confidential funds. Matindi po. Nangahoy talaga po mga kababayan ng mga pangalan para ma-justify yung paggastos ng pera. Pera ng bayan. Kung ano-ano na lang po na naisip ng mga pangalan. Yan sabi dito sa report ng Manila Bulletin, don't look now but more supposedly fake, absurdly named recipients of Vice President Sara Duterte's confidential funds have been uncovered. House Deputy Majority Leader La Union, 1st District Representative Paulo Ortega, the 4th on Sunday, exposed the inclusion of so-called Dodonggang and individuals named J. Kamote and Miggy Mango in the acknowledgement receipts or ERs submitted to the Commission on Audit by the Office of the Vice President. Sabi ko sa inyo, ang nagpahamak man sana po, nagpahamak man lang kay Sara Duterte, yung mga tauhan niya, sila yung nagsupply ng ebidensya. Parang si Digong, ang nagdiin kay Digong doon sa ICC during the pre-trial hearing po, si Mijal Dea man lang kasi inakusa mga kababayan yung ICC mismo na kidnapper. Hanggang ngayon, yun ang narrative nila, pati dito sa Pilipinas. Nag-rally doon sa Davao, yun ang mga sinasabi mga kababayan ng kanyang mga supporters, pinakidnap. So, kung pinakidnap mga kababayan, si Digong, magkano naman yung ransom money? Kaya hindi po pinapansin yung mga sinasabi. Pero tingin ko, may epekto itong akusasyon ng kampo ng mga Duterte na kinidnap si Digong. Imbes na inarrest, pinakidnap. Kasi yun ang gusto nilang idiin sa ating, ating gobyerno. Ginawang kidnapper yung ating Pangulo. Malabong paniwalaan po ng mundo. Ang term nila state kidnapping. Kaya sabi natin, paano sila papaboran ng ICC, na mismong yung ICC na may hawak ng kaso ni Digong, ina-accuse nila ng kidnapping, nakipagsabuatan sa Interpol pagkatapos sa ating gobyerno. Nakita ninyo kung paano pinapahamak ng Defense Council mismo ni Digong yung kanyang kliyente. Tapos hihiling sila ng magpipetisyon sila, mga kababayan, para sa interim release. Paano kapag bibigyan yan? Pag ganun ang mga akusasyon, malayo mga kababayan sa katotohanan. But anyway, going back dito sa ni-reveal ni Ortega, talagang katawa-tawa yung mga pangalan na lumabas mga kababayan sa panibagong mga ARs na nadiskubre po ng Congress. May dudunggang na po. So sabi po ni Ortega, the discovery niya of more suspicious names highlights the extent of the alleged fraudulent use of up to 612.5 million pesos worth, lumaki pa po, ng confidential funds, which included allocations to the Department of Education during Duterte's time at the helm of the agency. Unaan niya, may chichirya at cellphone. Ngayon naman may prutas at kamote na. At higit sa lahat, mukhang dudunggang na ito. Hindi lang isa, hindi lang 3, 5 dudong ang nasa listahan. You see, yan sabi ko sa inyo. After na makulong sa ICC, si Digong, that is the first sword of Damocles. Ang sunod na sword of Damocles, yung impeachment.
trial kay Sara. Na-impeach na siya ng Congress, yung conviction ng Senado, mga kababayan, sa impeachment trial, yun ang kaabang-abang ngayon. With all the evidences, napakalakas na mga ebidensya, mga kababayan, ang hawak ngayon ng Congress, ng mga prosecutors. Yes, sabi dito sa report ng ABS agents sa France Press pala, pero ang nag-report ABS-CBN, ICC arrest, impeachment, leave Duterte clan's political future in doubt. Malamang sa malamang, ito na po ang katapusan ng political career ng mga Duterte. Si Digong, hindi na yun makakabalik dito. Malabo na makabalik pa dito sa Pilipinas. So yung kanyang kandidatura as mayor ng Davao, in peril po siya, in great peril. At sabi sa mga reports na nanggagaling sa Davao, malamang matalo si Digong kasi palakas ng palakas yung kandidatura ni Carlo Nograles. At halimbawa, mag-sympathy vote yung mga taga Davao, manalo si Digong, hindi man siya makaupo. Kasi po, nakakulong siya sa ICC. And malamang sa malamang, hindi na siya makabalik, mga kababayan. Lifetime yung kanyang magiging sentensya. Crimes against humanity po, yung kanyang kaso. Ngayon, nanggagatong sila ng revolusyon. Yan ang ginagawa doon sa Davao. Sinisimulan nila yung mga rallies. Kasi gusto nilang iupo si Sara. Pag nakaupo si Sara, na malabo man pong makaupo kasi nandyan ang loyalty ng armed forces, ng PNP. At yung church, mga kababayan, never nakakampi sa kanila. Nag-react na nga din yung Catholic Church, lalo na po yung US. So malabo. Yung election sa 2028, labo din. Kasi pag na-convict si Sara, disqualified. Lifetime disqualification. Perpetual. O ito, mga kababayan, yung pinalabas ng Catholic Church. Sabi dyan sa report ng News 5, sandali lang mag-isip at makinig. Sa isang liham ngayong Sabado, kahapon, nanawagan si Archbishop Socrates Villegas na wag ng palawakin ang dibisyon sa bansa sa gitna ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Digong. Let us widen the space for sobriety. Let us pause and examine our sources of facts, which should be the basis for our words and actions. Facts first, facts only, facts always. With sobriety, hopefully comes critical thinking, saad ni Villegas. Sinabi niya na huwag basta isang tabi ang mga biktima ng war on drugs at huwag nang magsisihan. Let us widen our hearts for atonement. Let us widen our capacity to remember the pitiful tears and the restless moans of the victims of the bloody war on drugs. Drug war whose blood continued to cry to heaven for vengeance. Our applause when they were being killed, emboldened the murderers to kill. Dagdag ni Villegas. So malinaw na kampi, mga kababayan, yung Catholic Church sa nangyari kay Digong na iniharap sa ICC. So malaking component po sa isang EDSA people power ang church. Kaya malabo po itong pag-iingay na ginagawa ng mga supporters ng mga Duterte. Kaya sabi dito sa balita, ang political future ng mga Duterte in doubt. Sabi yan, mga kababayan, ni Senior Fellow at the Ateneo Policy Center, Michael Henry, pointing to polling for May's midterm elections. Sabi niya, only 3 candidates from the Duterte's PDP Laban Party are on track to grab one of the 12 nationally elected Senate seats, while Marcos' ruling New Philippines Alliance has 8 candidates firmly among the leaders. Those elected will hold the deciding votes in the trial of Vice President impeached last month on charges of graft and corruption and alleged plot to assassinate her former running mate Marcos. So sabi niya, given Marcos' full control of the critical levels of government, it's certainly reasonable to speculate that this could be the end of the Duterte dynasty, said Yosinko, while cautioning it was too early to make a definitive judgment. Sabi naman po ni political analyst Richard Hidarian, the government outsmarted him by making sure, referring to Duterte, making sure that they had a mechanism in place to whisk him away directly to The Hague. Na-outsmart ng weak leader ang isang magaling na presidente, sabi ng mga DDS, pinakang magaling na presidente, na-outsmart ng isang weak leader na si BBM. Ang tawag nila, ngiwi, bangag, diktador.
Kaya ang ibig sabihin, na-outsmart yung magaling na leader. Di mas magaling yung ngiwi, bangag at adiktador na tinawag nilang weak leader. Yan kasi, mga kababayan, na kuan nila, in-underestimate nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po sa kasabihan, hindi lang nagsasalita yung ating Pangulo. Pero sabi po sa matandang kasabihan, silent waters run deep. Ang tubig na tahimik, asahan mo ay malalim. Ang tubig na maingay, asahan mo ay mababaw. Yan po ang matandang kasabihan. Kita ninyo ngayon kung ano yung nangyari. Yung ating Pangulo, tahimik lang po. Napakatahimik lang. Pero napakalalim po ng ating Pangulo. Magaling po ang ating Pangulo. Na-outsmart si Digong. Ang ginawa lang niya, hinayaan lang niya yung Interpol na mag-operate dito. Wala man siyang ginawa, kundi inalaw lang. Yun ang sinasabi natin na the sword of Damocles. The first sword of Damocles, binitawan ng ating Pangulo. Kasi walang tigil sila sa gugulo. Ang sunod po si Bato, tapos si Bongo. Nagpasabi na po si PNP spokesperson Jane Franco. Ready daw sila na iserve. In case lumabas, anytime na lumabas, may template na niya kami kung anong gagawin. Kaya mag-ready ka na, Senator Bato. Maganda ito, mga kababayan. Sabi nga natin, voluntary surrender na lang po si Bato para may makasama. Sabi ninyo, walang iwanan. Makasama yung matanda doon. Mag-asikaso ng kanyang pangailangan. At least di ikaw, wala nang ipag-aalala. Lalo kung kasama pa si Bongo. Sumama na din si Inday, si Sarah, o di buong family na. Di ba? Bakasyon grande kayo doon. Hanggat nasa trial yung kaso. Pag halimbawa, hindi kayo mapatunayan na nagkasala, di balik kayo rito. Siguradong iboboto kayong muli ng ating mga mamamayan kasi nalinis yung inyong pangalan. Tama ba? Ganun lang po. Due process.